Tayong lahat naman ay makakatiwala lamang ng mga material at espiritual na bagay na kaloob ng Diyos. Kaya kinakailangan nating maging maingat at masinop sa paggamit ng mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sinabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. At palitan mo ito. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay prudence. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayon po yung huling araw ng aming retreat at kami mag-uuwian na sa aming kanya-kanyang mga lugar. At salamat po sa inyong mga panalangin at dasal. Sana ay patuloy ninyo kaming isama sa inyong mga prayers. Napakahalaga ng virtue of prudence. Sabi nga, prudence is the mother of all virtues. Ito yung ina ng lahat ng mga bertud, ng mga magagandang katangiang galing sa Diyos. Yung pagiging maingat, pagiging masino. Bakit po? Dahil tayong lahat, whether you accept it or not, tayong lahat ay pawang mga katiwala lamang ng mga pagpapala ng Diyos, biyaya ng Diyos. Material man o espiritual na bagay, galing sa Diyos. Yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating talino, yung ating galing, yung ating memorya, even yung ating kalayaan, lahat ng ito ay biyaya, pagpapala, at ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Siguro, may time na we enjoy everything, no? At malaya tayo sa paggamit ng lahat ng ito. Dito sa ating gospel, tinuturo yan sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang parable. Mayroon daw isang lingkod na ini-squander niya, no? Sobrang irresponsible, no? Yung kanyang paggamit ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya, no? Squandering. At nabalitaan ito ng may-ari at sabi sa kanya, may nabalitaan akong hindi maganda sa iyo. Pwede ka bang magbigay ng report sa akin sapagkat aalisin na kita sa pwesto mong yan.
itong alipin, nalungkot kasi hindi daw niya kayang magbungkal ng lupa, nahiya daw siya magpalimos, no? Kaya wais ito. Ang ginawa niya, tinawag niya yung iba pang may pagkakautang at dinaya niya. Sabi, ilan ang utang mo sa aking amo? Sabi doon, 100. Ito gawin mong 50. Ikaw naman, ilan ang utang mo sa aking amo? 100 na kaban na trigo. O gawin mong 80. Sabi doon pinuri pa siya. No? Tingnan mo nga naman ito. Napakahusay sa paggawa ng paraan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid, sa atin? Kung alam natin na tayo mga katiwala lang, hindi atin. Mahalagang alamin natin yung purpose. Bakit at para saan yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Basically, not for us. Hindi para sa atin. Ginagamit natin ito para lumago tayo, of course, as a person, pero lumago rin tayo in relation or relationship. Yung bang binigyan ka ng kayamanan, hindi lang para sa sarili mo, para gamitin mo yung kayamanan sa paglilingkod mo sa iba. Kaya nga, nakakatuwa, ngayon meron tayong mga tinatawag na corporate social responsibilities. Portion ay ng kinikita, no, ng isang kumpanya ay inilalagay, ibinabahagi sa charity. It's good. Pero, lagi nating tatandaan, hindi man ito yung portion para sa charity. Always remember, the whole of it, the whole thing, belongs to God. Yung buhay natin, di ba, itinuturo yung tithing, the tithes, na minsan inaabuso ng ibang mga sekta, na sapilitang kinukuha sa mga tao, yung 10%. Bagamat ini-expect yung 10% sa atin, always remember that God wants the 100%. Dahil lahat ay galing sa Diyos, pagmamay-ari ng Diyos. So, paano natin maibibigay yung 100% sa Diyos? Use them well. Laging tatandaan na lahat ng ito ay ibinigay para sa kadakilaan ng Diyos. Hindi para sa ating self-gratification. Hindi para maging self-serving. Hindi para sa atin lang. Kundi para sa Diyos, na mabigyan natin siya ng kapurihan, ng kadakilaan, sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng ito, material man or spiritual blessings, para sa paglilingkod sa Diyos at para sa paglilingkod sa kapwa. Gamitin ng maayos at tama. Be prudent, maging maingat sa paglustay, sa paggamit ng mga bagay na kaloob ng Diyos sa atin. Huwag gamitin sa masama, huwag gamitin sa mali, huwag gamitin sa hindi karapat-dapat. Ilaan at ilagay sa nararapat, sa tama at sa mabuti. Para kapag humarap tayo sa Diyos sa oras ng ating kamatayan at tinanong tayo, nasaan, anong ginawa mo sa mga ipinamana ko, ipinagkatiwala ko sa iyo. Sana may maganda tayong sagot. At sana maging kaaya-aya sa Diyos ang ating magiging sagot. At sasabihan tayong mapagkakatiwalaan tayo. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos ngayong araw na ito na maging maingat tayo, maging masinop tayo sa lahat ng mga pagpapalat biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos araw-araw. Material man o espiritual, relasyon man o yung mismong pagkatao natin, gawin at gamitin natin ayon sa nararapat sa plano ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kami kung paano kami magiging tapat sa iyo at magamit namin lahat ng mga kaloob mo ayon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.